ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Naglandfall na ang bagyong Nona sa Batag Island sa Northern Samar alas 11 kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, ano kaya magiging panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin yan sa ating resident meteorologist, Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Salamat, Mark. Sa ngayon, nakataas pa rin ang storm signal sa Pag-asa sa mahigit 30 lugar sa bansa. Signal number 3 dyan sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Ticao at Burias Islands, lalawigan ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Kaya dapat maging IM ready sa malalakas hanggang sa matitinding ulan. At bukod sa baha at landslide, may banta rin ng storm surge sa mga nabanggit na lugar na maaaring umabot naman ng 4 na metro ang taas o katumbas siya ng 2 palapag na gusali. Signal number 2 naman sa Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas, Laguna, Southern Quezon at Leyte. Maging IM ready mga kapuso sa baha, landslide at storm surge. Itinaas naman ang signal number 1 dito sa Metro Manila. Kasama na ang Bataan, Bulacan, Lubang Island, Coron, Cavite, Rizal, natitirang bahagi ng Quezon kasama ang Pulillo Island, kasama rin dyan ang Southern Leyte, Northern Cebu, kasama ang mga isla ng Bantayan at Camotes, probinsya ng Aklan, Capiz, Northern Negros Occidental at northern part ng Iloilo, Dinagat at Siargao Island. Malalakas sa ulan na may pagbugso ng hangin ang dapat namang paghandaan. Abangan din ang bagong storm signals mula sa Pag-asa mamayang alas 5 ng hapon. At bukod sa mga lugar na may storm signals, delikado ring pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dyan naman sa eastern seaboard ng Central Luzon at dyan sa may northern at eastern seaboards of Northern Luzon. Huling namataan ang mata ng bagyong Nona dyan sa may San Jose, Northern Samar at napanatili ng bagyo. Ang lakas ng hangin aabot naman ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 185 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo pa kanluran sa bilis na 17 kilometers per hour. At base sa forecast track ng Pag-asa, maglalandfall ang bagyo dyan sa may Sorsogon mamayang gabi at posibleng tumawid ng Albay Province, dadaanan ng Burias Island, lalapit dito sa may bahagi na ito ng Southern Quezon at posibleng tumama uli sa may Marinduque bukas na yan ng umaga, tatahakin ang papunta ng Northern Mindoro bago tuluyang lumabas ng West Philippine Sea sa madaling araw ng Wednesday. Kaya dapat maging IM ready sa malaking maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalong-lalo na yung mga lugar na daraanan nitong bagyong Sinona, yung Bicol Region at Eastern Visayas. May mga pag-ulan din dyan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at ang Central at Western Visayas. Samantalang sa Mindanao, may mga pag-ulan, hindi po dulot o direktang epekto ng bagyo, kundi mga thunderstorm lalong-lalo na sa hapon. At mga kapuso, bukod sa bagyong Nona, may isa pang low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mataas ang posibilidad na maging isang bagyo ito at pumasok ng PAR sa mga susunod na araw. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.